Okay po, 10 bad habits, quote-unquote, na paminsan-minsan mabuti pala sa'yo. Magugulat po kayo sa list ko, 1 to 10. Masyashock kayo. Mapapaisip kayo. Promise to. Gandang content to. Number 1, laging malikot, fidgeting. Di ba may tao, laging galaw ng galaw, di ba? Hindi mapakali, ayaw umupo. Sabi natin, anong benefit niya? Ang pangit tingnan. Pero, may benefit pala. Ang tawag dyan, non-exercise activity thermogenesis. Para pala siyang exercise din. Yung mga taong mas malikot, they burn 350 more calories. Mas hindi tumataba. Imbis na yung lagi lang nakaupo, hindi na gumagalaw, mas tumataba. So parang kasama siya sa walking exercise. Nagpapabilis ng metabolism. Tulad na sinabi ko, paminsan-minsan, hindi masama. Minsan may kausap ka, o pwedeng nakatayo, pwedeng naglalakad. Habang naglalakad, imbis na lakad lang, pwede galaw mo rin yung kamay mo, dagdag exercise yun. Ilayo mo na yung parking, tapos mas malayo lalakarin mo. Household chores, malaking bagay, linis-linis ng gamit, nakakabawas ng calories yun. After lunch, pwede maglakad-lakad, mag-stretch habang nanonood, di ba? Minsan nga ako may meeting ako nga, ayoko matagal naka-meeting magbabaricose lang tayo, lalala yung varicose veins natin. So wala masama, patayo-tayo, pa-stretch-stretch habang nag-uusap. Wala naman masama doon. Sabi mo, kailangan gumalaw-galaw ang circulation. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Number 2, chewing gum. Bad habit, di ba? Chewing gum, hindi maganda tingnan. Pero hindi ba kayo nagtataka, maraming mga coaches, mga coach, lagi naka-chewing gum. Maraming atleta naka-chewing gum o ang chewing gum, habang nag-aaral daw, nagpapataas ng oxygen level sa utak, prefrontal cortex, and hippocampus. Good for learning and memory. Sa mga students, pag nag-chew, parang umaandar yung circulation sa brain Meron nga nagsasabi, bawas stress, bawas dementia pa. Pinag-aralan to, yung nag-chewing gum at hindi nag-chewing gum, mas mabilis ang isip, ang pagsagot at reaction time. Okay? Merong mga chewing gum na may xylitol, merong mga component na good for the teeth. Pag ito lang, imbis na kumain ka ng maraming chocolate, isang chewing gum lang na wala ng lasa, weight loss. Yung iba, malakas manigarilyo para matigil, chewing gum, bawas anxiety, bawas stress, at improves brain power. Yan ang sinabi, yung hippocampus, mas na-stimulate pag nag-chewing gum. Sabi ko, paminsan-minsan, ito controversial ang issue natin. Video game, di ba? Galit-galit yung mga nanay. Puro ka na lang ML, Mobile Legend. Di ka na nagtatrabaho. Di ka na naglilinis. Yan na lang. Yung iba, nalululong, nagkakasakit, namamayat, nai-stress. Pero, sa tamang pagkakataon, marami ng pag-aaral nagsasabi, may tulong ang video games. Bakit? Yung mga batang may cancer, mga taong may sakit, malalang sakit na sobrang sakit yung katawan, any pain, cancer pain, back pain, pag pina-video game mo, mababawasan yung pain. Yung mga may stress, may depression, talagang takot na lang, ipalaro mo ng video game, mababawasan yung depression nila. Bakit? Tawag po dyan, cognitive distractor task. Nalilihis mo siya Nababaling mo yung buong attention niya sa ibang bagay. Nawawala yung isip niya, mamatay na ako, may cancer na ako, malungkot na ako, wala na. Nafo-focus niya. At sa mga cancer patients, may special video game na pang cancer patients. Parang ikaw yung mga sundalo, kalaban mo cancer cells. Parang Pac-Man, pinapatay mo yung cancer cells. So, pag ganun yung isip ng batang may cancer or taong may cancer, pinapatay niya cancer cells, pati yung katawan niya, sumusunod. Sumusunod. Parang hinihypnotize mo yung sarili mo. Pwede rin for education, for learning. Katulad yan, ano benefit ng video games? Memory, eyesight, coordination. Sa mga games, utak naman ginagamit yan. Planning yan. Diba? Reduce stress. Para din siyang sports Diba? Treats clinical depression. Yan, yung mga gamer's brain. Diba?
Sabi ko naman, sa tamang pagkakataon lang, di ba? Baka 1 hour, 2 hours. After that, pag na-relax ka na, tama na. Di ba? Kailangan magtrabaho, kailangan mag-aral. Unless ito talaga yung profession mo, na professional gamer ka. Pero ang gamer's brain, buong utak active. Frontal lobe, ayan, oh. Sabay daw ba aatake o solo ka atake? Temporal lobe, oh. Ayan, oh. Occipital lobe, nandyan yung sa mata natin, no? Parietal lobe, oh. Pinag-iisipan mo yung mahihirap na pupuntahan. Ito, number 4, daydreaming, di ba? Bad habit, oh, yung bata, oh. Lagi na lang nag-iisip, nakatunganga. Actually, may benefit ang daydreaming. Ang ordinary pag-iisip natin, pwede natin gamitin yan. Let's say, magluluto tayo, ano bibili natin. Okay, pag-isipan, anong gagawin. Pero ang daydreaming, ito yung pang long-term planning. Iniisip mo, pwede ba ako maging ganitong tao? Pwede ba ako maging doktor in 10 years? Pwede ba ako maging engineer? Pwede ba ako makatayo ng bahay? Pwede ba ako tumulong sa maraming mahihirap na mga bata sa kali? Pwede ba? Long-term planning. Bakit ba ako nabubuhay? Ano ba yung life questions? Ano yung career pupuntahan mo? Babaguhin mo na ba ugali mo? Magpapapayat ka na ba? 'Di ba? Long-term planning, doon gumagana yung utak natin pag daydream. Lahat ng mga sikat na tao, mga Elon Musk, inventor, lahat sila, puro daydream. Nanaginip sila ng bagong idea na wala pa noon, di ba? Dati walang Facebook, naisip na ni Zuckerberg, eh. Di ba? Lahat nag-umpisa, mga inventors sa isang panaginip na pwede pala magawa. Daydream, lowers blood pressure, mas matatalino, promotes creativity. Yan, no? Hindi yung puro gaya-gaya na lang, gaya-gaya, sunod-sunod. Makaka-imbento ng bago. Yan, no? More empathy. So, paminsan-minsan, walang masama. Huwag naman na yun na lang ang gagawin. Okay, ito, controversial na naman. Number 5. Pagmumura. Pakinggan niyo muna bago kayo mag-react. Hindi ko sinabi magmumura kayo, ha. Ang sabi lang dito, yung mga taong hindi sanay magmura. Ito lang, yung hindi sila nagmumura talaga. Bihirang-bihira lang. Tapos, let's say, in-injectionan silang masakit o may ginawang operation na masakit. Tapos, nagmura sila, nababawasan yung pain. Yan, no? Those who swore, ito nga, may isang pag-aaral, eh. Nilagay yung kamay sa malamig na tubig. Ilang segundo kaya. Di ba? Yung mga nagmumura habang nakalagay yung kamay sa malamig na tubig, mas nakatagal kumpara sa hindi nagmumura. Parang fight or flight mechanism, eh. Parang pinilit mo yung katawan mong lumaban. Hindi naman kailangan magmura. Pwedeng sumigaw ka na lang. Diba? O iba na lang gawin mo. At ang nakakatawa dito, no? Effective lang itong pagsisigaw o pagmumura kung hindi mo ginagawa dati. Pero kung araw-araw ka naman nagmumura, everyday may bad words, wala nang epekto. Naging lengguwahe mo na yan. No? Reduce pain. Kakatawa lang. Number 6, mahaba ang tulog, ayaw gumising, maaga na, di ba? Bad habit, di ba? Batugan, eh, di ba? Gusto natin maaga gumising, maaga magtrabaho. Tama po 'yon. Pero may pagkakataon kung talagang mahina ang katawan, pagod ang katawan, gusto talaga matulog, walang masama paminsan-minsan itulog mo na buong araw. Nakita nila, yung laging maaga yung gising at laging kulang lagi ang tulog, mas high blood, mas heart disease. Pero yung paisi-ising ganyan, lalo na yung 2 a.m. up to 6:30 a.m. dapat tulog ka, mas lumalakas yung katawan. So, ang ibig ko lang sabihin, pag pagod, tulog. Diba? Sleep disorder, pag kulang ka sa tulog, ang daming mga sakit. Diba? Mga puyat, heart problem, irregular, heart disease, diba? Irregular heartbeat, tataas yung blood sugar, diba? Mas tataba. Number 7, ito na naman po, ililinaw ko sa inyo. May benepisyo ba yung mga marites ng chichismis? May pro and may con. Okay, depende siguro sa chismis nyo.
Pero bakit ba gustong-gusto ng tao ang chismis? Bakit ang mga news, pag entertainment, pag chismis, ang daming views, ang daming comment? Kasi nga, nakakabawas ng stress yon pag nagchichika sila. Bakit nakakabawas ng stress? Ito po, oh. Kasi nako-compare nila yung sarili nila doon sa nangyari. Lalo na, let's say, may nangyaring masama sa isang tao. Sasabihin, mabuti, hindi ako yun, oh. Oo, siya mas malala pa, oh. O, kita mo, naghiwalay, nag-away, oh. Ako, mahirap lang ako, wala akong pera, pero happy naman ako. At least happy ako sa asawa ko. Yung mga ganun ba? So, in a way, for them, nakaka-release ng stress, tension, and anxiety. At minsan, nakikibanding sila sa kapwa ng chichismis. Pero hindi ko sinasabi mabuti to. Meron ding negatibo, syempre, di ba? Lalo na pag hindi tunay ang chismis, o kahit tunay, nanira, di ba? O magkakaroon lang ng away sa grupo-grupo, imbis na maganda pinag-usapan, puro chismis na lang. Pero para sa akin, di ba, ang dami namang mga news agencies, kung merong balita, wala namang masama na alamin, pero hindi naman natin kailangan i-spread kasi meron ding adverse effect. Pero yun ang reason na baka good gossip naman. Wala naman masama eh. Yung kaibigan natin, successful na ngayon. O kaibigan natin, masaya na ngayon pumunta dito. We can be happy for others. Kung gusto natin na mabuting positive news na empowering. Pero ang point ko lang sa'yo, kaya malakas ang chismis na babawasan sila ng stress. Diba? Parang sa social media, yung mga nagbabash, parang swearing yun eh. 'Di ba? Pag nakakatira sila, nare-relieve yung stress nila. Kaya lang, may balik naman yun pag nahanap sila nung taong inaway nila, 'di ba? Tsaka hindi rin maganda ugali. May pro and may con. Number 8, burping and farting. Burping, laging dumidighay. Farting, laging umuutot. Ito po, bad habit pero kailangan yung gawin. Umpisa natin sa burping, di ba? Kailangan mag-burp kasi may hangin sa tiyan natin. Pag lalabas yung dighay, masarap ng pakiramdam natin. Pag naiwan po kasi yung hangin sa tiyan natin, maghahalo yung hangin, pati yung acid. So, may hangin dyan, lalaki yung tiyan natin. Ang mangyayari, yung acid, magre-reflux. Mag-GERD ka, mag-acid reflux ka. Diba? Kasi nandyan hangin, punong-puno eh. Pero pag nalabas mo na yung hangin, luluwag na ulit, hindi ka na mag-acid reflux. Ganon din sa pag-utot. Pag ang daming kabag, di ba, ang sikip-sikip sa tiyan, nag-i-stretch yung mga bituka, ang sakit, nagko-colic, abdominal pain. Pag nakautot, relax na. Pag nakadumi na siya, okay na siya. Oh. So, kailangan po yan ng katawan talaga. Pag-utot at pagdighay. Huwag lang sa harap ng maraming tao. Okay? May benefits of farting. Ayan, no? Tanggal yung gas. Ayan, no? Lalo na kung salita ka ng salita, less constipation. Paano hindi makabag? Pwedeng may probiotics. Papaya, may digestive enzymes. Piliin yung mga pagkain. Baka may pagkain na nakakabag sa'yo. Drink more water. Dahan-dahan na pagkain. Mas ngunguyain ang pagkain. Number 9, ito po, maganda to. Ayan, no? Talking to yourself, bad habit, di ba? May nasisiraan ng bait, ba't nagsasalita mag-isa? Actually, ayan, no? May benefit yan. Oo, ayon sa pag-aaral. Yung mga sikat, matatalinong tao, actually si Jim Carrey, nag-start siyang comedian, puro la siya talking to himself. Eh. Ganito po kasi yung benepisyo. Minsan yung utak natin, ang daming pumapasok na ideas, di ba? Ang daming magulo. Oras na binigkas mo yung plano mo, mas maganda kung may kausap ka. Pero kung wala kang makausap, sarili mo, ito gagawin ko, bakit ako nai-stress, ito plano ko, ito gusto kong speech sa maraming tao. Pag binibigkas mo, mas nagfo-focus. Pag nagsasalita ka, it slows down your thinking process. Nababawasan ka ng stress, mas nafo-focus mo, mas lumilinaw ang plano mo. At pag narinig mo sa sarili mo nagsasalita, alam mo na, ay, parang mali ah. Parang katawa-tawa yung sinabi ko, parang walang sense. Diba? Mas lumilinaw. Yung iniisip natin, mas malinaw mag-isip, magpakiramdam, at umarte.
Okay? Imbis na gulong-gulo. So, paminsan-minsan, walang masama mag-practice ka. Ayan, no? Kausapin mo sarili mo para ma-focus mo yung iniisip mong magulo. Or isulat mo. Pwede mo rin maisulat. Number 10, last tip. Ito, yung mga taong gustong mag-isa. Diba? Bad habit, diba? Lagi lang gusto niya mag-isa. Ayaw makisama sa barkada. Ayaw mag-inuman. Alam niyo po, ito po, gumawa sila ng pag-aaral, 15,000 people, chinek nila yung talino, IQ test. Yung mga grupo ng taong matatalino, mataas ang IQ, at taong average yung IQ. Yung mga taong matatalino, nakita nila, karamihan sa kanila ay gusto mag-isa. Bakit? Sabi nila, nung lumang panahon, talagang konti lang yung mga kaibigan ng tao. Tsaka yung mga matatalino kasi, mas gusto nila mag-isip, magplano, may long-term plan sila kaysa mag-sosyalan. Hindi ko sinabi hindi dapat makipag-usap sa iba, dapat naman makipag-usap. Pero may time sila, may alone time para makaplano, makaisip. Baka, syempre, yung mga matatalino, may ibang plano yan May ibang daan na ginagawa. Ayaw nila na gaya-gaya lang sa iba. So, may time maganda mag-isa, magplano. May time maganda may kasama. Okay? Sana po nakatulong to. 10 bad habits, sinasabi ko po, nililinaw ko Medyo parang bad habit siya, pero paminsan-minsan, sa tamang panahon, ay maganda po para sa atin. Maraming salamat po.